Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay day 35 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng Banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang aking profile para sa mga naunang part ng ating pagbabasa. Hinikayat ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa sangkatauhan. Ipagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kahapon. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Maida, ang mesa. Sa ngalan ni Allah, ang maawain, ang mahabagin. O mga nananampalataya, tuparin ninyo ang inyong mga kasunduan. Pinahintulutan para sa inyo ang mga pinapastol na hayop, liban na lamang iyaong nababanggit sa inyo rito na ang pangangaso ay pinagbabawal habang kayo ay nasa kalagayan ng ritual na kalagayan sa peregrinasyon. Tunay na si Allah ay naghahatol ng kanyang ninanais. O mga nananampalataya, huwag ninyong labagin ang mga nasagisag ni Allah at ang mga banal na buwan, ang pagmarka sa katayang hayop at pagkabit ng kwintas sa kanila upang isakripisyo at ang kaligtasan ng mga tumutungo sa Kaaba na naghahangad ng biyaya at kaluguran mula sa kanilang Panginoon. Ngunit pagkatapos ninyo sa ritual na kalagayan sa peregrinasyon, ay maaari na kayong mangaso. Huwag ninyong hayaan na ang galit ninyo sa mga tao na pumigil sa inyo na pumasok sa Masjidul Haram noon ay magdulot na lumampas kayo sa hangganan. Magtulungan kayo sa kabanalan at takot kay Allah at huwag kayong magtulungan sa kasalanan at kasamaan. Katakutan ninyo si Allah. Tunay na si Allah ay malupit magparusa. Ipinagbawal sa inyo ang hayop na namatay ng hindi kinatay. Gayon din ang dugo, karne ng baboy, at iba pang inialay sa iba pa, liban kay Allah, at mga hayop na namatay sa pagsakal, pagpalo, pagkahulog, pagsungay, mga kinain ng mabangis na hayop, liban na lamang doon sa nakatay ninyo bago tuluyang namatay. Ipinagbawal din niya ang mga inialay sa mga altar at ipinagbawal sa inyo ang paggamit ng palaso o bala ng pana upang manghula. Yaon ay malaking pagsuway. Sa araw na ito ay nawalan na ng pag-asa ang mga hindi nananampalataya na magapi kayo sa inyong relihiyon. Kaya huwag ninyo silang katakutan, bagkus ay katakutan ninyo ako. Sa araw na ito ay ginawa kong perpekto ang inyong relihiyon at kinumpleto ang aking biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Ngunit sino man sa inyo ang mapilitan dahil sa matinding gutom na walang intensyon na magkasala ay tunay na si Allah, mapagpatawad at maawain. Tinatanong kanila, O Muhammad, kung ano ang ipinahintulot sa kanila. Sabihin, pinahintulutan sa inyo ang mabubuting pagkain at hayop na huli ng sinanay ninyong mga hayop na pangaso tulad ng itinuro sa inyo ni Allah. Kainin ninyo kung ano ang nahuli nila para sa inyo. Sambitin ninyo ang ngalan ni Allah dito at katakutan si Allah. Tunay na si Allah ay mabilis sa pagtutuos. Sa araw na ito ay pinahintulutan ang lahat ng mabuting pagkain at ang pagkain na ibinigay sa angkan ng kasulatan ay pinahintulutan sa inyo at ang pagkain ninyo ay pinahintulutan sa kanila.
pinahintulutan ang pag-aasawa ng dalisay na kababaihan na mananampalataya at dalisay na kababaihan na kabilang sa angkan ng kasulatan na nauna sa inyo. Kung maibigay ninyo sa kanila ang marapat na dote sa kanila na naghahangad ng kadalisayan at hindi ang ipinagbawal na pakikipagtalik o pakikipagkasintahan. Sino mang magtakwil sa pananampalataya ay mawawalan ng saysay ang kanyang gawa at siya sa kabilang buhay ay mapapabilang sa mga talunan. O mga nananampalataya, kapag tumayo kayo para sa pagdarasal, ay hugasan ninyo ang inyong mga mukha at mga kamay hanggang sa siko, punasan ang inyong ulo at hugasan ang mga paa ninyo hanggang sa bukong-bukong. Kung kayo ay nasa kalagayan ng ritual na karumihan matapos makipagtalik o buwan ng dalaw, ay dalisayin ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng kumpletong paliligo. Kung kayo ay may sakit o naglalakbay o gumamit ng palikuran o nakipagtalik sa asawa ngunit wala kayong natagpuang tubig, ay magpadalisay kayo gamit ang malinis na lupa sa pamamagitan ng tayammum at punasan ang inyong mukha at kamay ninyo gamit ito. Hindi nagnanais si Allah na magdulot para sa inyo ng paghihirap, bagkus ang nais niya ay ang dalisayin kayo at kumpletuhin ang biyaya niya sa inyo upang kayo nawa ay magpasalamat. Alalahanin ninyo ang biyaya ni Allah sa inyo at ang kanyang kasunduan na ibinigay niya sa inyo nang kayo ay nagsabing, nakinig kami at sumunod. Katakutan ninyo si Allah. Tunay na si Allah ay nakaalam sa nilalaman ng mga dibdib. O mga nananampalataya, maging mga tagapagtaguyod para kay Allah at mga saksi sa katarungan. Huwag ninyong hayaan na ang pagkamuhi ninyo sa mga tao ay pumigil sa inyo na maging makatarungan. Maging makatarungan, ito ay mas malapit sa pagiging matuwid. Katakutan ninyo si Allah. Tunay na si Allah ay nakababatid sa inyong mga ginagawa. Nangako si Allah sa mga nananampalataya at gumawa ng kabutihan na para sa kanila ang kapatawaran at malaking gantimpala. Ngunit yaong mga hindi nananampalataya at nagtakwil sa aming mga tanda ay sila ang mga mananahan sa impyerno. O mga nananampalataya, alalahanin ninyo ang biyaya ni Allah sa inyo nang nagkaisa ang mga tao na gamitin laban sa inyo ang kanilang mga kamay, ngunit pinigil niya ang kanilang mga kamay mula sa inyo. Katakutan ninyo si Allah, kay Allah marapat na manalig ang mga nananampalataya. Si Allah ay nakipagkasunduan sa angkan ng Israel at nagtalaga sa kanila ng 12 pinuno. Sinabi ni Allah, tunay na ako ay kapiling ninyo. Kapag itinaguyod ninyo ang obligadong pagdarasal, nagbayad ng obligadong kawanggawa, nananampalataya sa aking mga sugo, tumulong sa kanila, at nagpautang kay Allah ng magandang pautang, ay katiyakang aalisin ko sa inyo ang inyong mga pagkakasala at ipapasok ko kayo sa mga hardin na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog. Sino mang hindi mananampalataya pagkatapos nito na sino man sa inyo ay naligaw mula sa matuwid na landas. Dahil sa kanilang pagbali sa kasunduan ay isinumpa namin sila at dinulot namin na ang kanilang mga puso ay maging matigas. Binabago nila ang mga salita mula sa tamang gamit nito at kinalimutan ang bahagi na pinaalahanan sila rito. Mananatili kang makakakita ng panlilinglang sa kanila, liban na lamang sa iilan sa kanila. Paumanhinan mo sila at huwag pansinin ang kanilang mga mali. Tunay na si Allah ay nagmamahal sa matutuwid.
Kabilang doon sa mga nagsasabi na tunay na kami ay mga Kristiyano. Nakipagkasunduan kami sa kanila at kinalimutan nila ang bahagi na pinaalahanan sila rito. Kaya nagdulot kami sa pagitan nila ng pagkamuhi at galit laban sa isa't isa hanggang sa araw ng paghuhukom. Ipababatid ni Allah sa kanila ang anumang kanilang ginagawa. O ang kanang kasulatan, dumating sa inyo ang aming sugo na naglilinaw sa inyo sa karamihan ng mga itinago ninyo mula sa mga kasulatan at siya ay nagpapatawad sa karamihan. Dumating sa inyo mula kay Allah ang liwanag at malinaw na aklat. Ginagabayan ni Allah sa pamamagitan nito ang mga naghahangad ng kanyang kaluguran tungo sa mga daan ng kapayapaan at inaalis sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag sa kanyang pahintulot at nagagabay sa kanila tungo sa matuwid na landas. Hindi nananampalataya yaong mga nagsabi na tunay na si Allah at ang Mesaya na anak ni Maria. Sabihin, sino ang pipigil kay Allah kung nanaisin niya na wasakin ng Mesaya na anak ni Maria, ang kanyang ina at ang lahat ng nasa mundo? Kay Allah ang pagmamay-ari ng lahat ng nasa kalangitan at lupa at anumang nasa pagitan nito. Nililikha niya ang nais niya. Si Allah sa lahat ng bagay ay may kakayanan. Sinasabi ng mga Hudyo at Kristiyano, kami ay mga anak ni Allah at kanyang mga minamahal. Sabihin, bakit pinarurusahan niya kayo sa inyong mga kasalanan? Bagkus kayo ay mga tao na kabilang sa kanyang mga nilikha. Pinatatawad niya at pinarurusahan ang naisin niya. Kay Allah ang pagmamay-ari ng kalangitan at lupa at anumang nasa pagitan nito. Tungo sa kanya ang huling hantungan. O ang kanang kasulatan, dumating sa inyo ang aming sugo na nagpapabatid sa inyo ng relihiyon. Matapos ang panahon na walang sugong dumating, dahil sasabihin ninyong walang dumating sa amin na tagapagbalita at tagapagbabala, ngunit may dumating sa inyo na tagapagbalita at tagapagbabala. Si Allah sa lahat ng bagay ay may kakayanan. Nang sinabi ni Moises sa kanyang nasyon, o aking nasyon, alhanin ninyo ang biyaya ni Allah sa inyo nang siya ay nagtalaga sa inyo ng mga propeta at ginawa kayong mga tagapagmay-ari at ibinigay sa inyo yaong hindi niya ibinigay sa iba pa sa mga nilikha. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah bukas po natin pagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakibasa at pakikinig. Gantimpalaan tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.